Ang sinasabi ng DOH noon ay dito daw po sa bagong MyFIV guidelines, mas mapapadali ang paghingi ng tulong ng ating mga kababayan. Ano nga ba ang kinaibahan nitong revised MyFIV guidelines sa guidelines ng MyFIV noon? Kasama po natin para ipaliwanag ito ang spokesperson ng Department of Health, Yusek Albert Domingo. Yusek, good morning po. Good morning, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Oo, Yusek, ang sinasabi niyo po, simplified na ito, mas pinadali itong bagong MyFIV guidelines compare doon sa dati. Paliwanag niyo nga po ito sa atin. Kapag sinabing simplified, paano pong mas pinasimple? Ano na ang proseso ngayon? Yes, DJ Chacha, nung pagbukas nung taon na ito, naalala ko, isa rin kayo dun sa mga nakausap ko, na itong MyFIV guidelines, ano ba yung ating aalisin na pahirap? Ang isa sa mga konkreto, noon pa man, nung January na ginawa natin, yung requirements, binawasan na. Yung pinaka-clinical abstract, tinanggal na yun eh. Dahil ang understanding natin doon, DJ Chacha, is nasa loob ka na nga ng ospital, bakit kailangan pa, at meron ka ng statement of account, bakit kailangan pa ng kopya ng clinical abstract, samantalang ang usapin naman ng MyFIV natin is bayaran. Hindi naman babasahin ng accountant kung anong kondisyon mo or kung anong gamot ang desisyon ng ospital na ginamit para sa'yo. So isa yun sa mga tinanggal natin. Pero more recently, DJ Chacha, ang quietly at nag-soft launch kami, umaandar siya. Pag binuksan nyo na ngayon yung eGovPH super app ninyo, makikita nyo po doon na meron ng MyFIV application portal or eMyFIV na tinatawag namin. Doon ho kasi, pwede nyo nang puntahan at I think yung latest count natin is 55, no? 55 na tama, hindi akala ko 52 lang, dumami na. 55 yung ospital ng DOH na pwede na nating gamitan ng application na ito at dadagdag pa yan in the next few weeks. Okay, sa dalawang bagay po, pwede nang humingi ng tulong via the eGov app, pero para po dun sa mga walang pang-internet, saan po sila lalapit para po matulungan dito po sa MyFIV, dito sa sinasabi niyong mas pinadaling proseso? Kailangan pa po Yes, ba DJ ng guarantee letters or wala na pong guarantee letters at all? Paano po? Pati ho ang walang eGov app, pwede hong mag-apply using the eGov app. Kung hindi po sila mismo, kung meron silang kamag-anak, kaibigan, or kahit sino na pwedeng mapakiusapan, pwede hong gamitin yung eGov app nung taong yon. In fact, pag binuksan ho natin yan, tatanungin tayo nung app natin, tayo ba ay nag-a-apply bilang sarili natin or para sa ibang tao? Isang paraan yon. Ikalawa, dun pa rin, pwede pa rin dumiretso kung gusto ng ating mga kababayan dun sa social worker ng ospital na DOH. Tsaka, ba napansin niyo ho, 55 DOH hospitals pa lang yung nakalista. Karamihan po nun, I think all of Luzon, may sumama ng Vicente Soto sa Cebu. Pero yung iba pang mga Vismin hospitals, hindi pa lahat na on-board. Yun po yung tinatrabaho namin yun within the month of July. Pwede pa rin hong lumapit doon sa mga yon, doon sa kanilang mga social workers. And ganoon rin doon sa mga LGU hospitals at sa mga private hospitals. Okay, so kung walang eGov app, lalapit pa rin po sa social worker at lalapit pa rin po dun sa ibang ahensya. So ano na pong pinagkaiba nito sa MyFIV noon? Gaano po kabilis yung proseso ng pag-aproba ng tulong para dun sa mga pasyenteng nangangailangan? Mabilis, DJ Cha, isa ako dun sa mga naka-lurk, no? Merong Facebook group dun sa medical assistance. Para makita natin, sabi namin, para kaming mystery shopper. So ako and a few other DOH officials, tinitingnan namin yung reactions ng mga tao na gumagamit. Meron sa kanila within the same week. May mangilan-ngilan within the same day pero very rare yun, no? Manage natin, expectation natin. Within the same week or a few days later after application na approve. Tapos on the other side naman, dun sa side ng mga medical center chiefs tsaka mga hepe ng mga ospital, tinatanong namin sila kung pagka nag-a-apply, nakikita ba nila kagad ang sagot nila dun sa kanilang app. Meron kasing version na para dun sa ospital eh. Nakikita nila kagad kapag kumpleto yung requirements na i-elevate kagad.
Ibang-iba to DJ Cha dun sa dating sistema na meron talagang papel na kinocompile pa, tas physical papers by batches inaantay yon, inaakit sa mga approving authority. Yun ang para sa amin no, yun ang isang malaking pinagkaiba noon, yung speed ng processing. Tapos ang susunod dito na inaantay namin yung datos is yung payment, kasi yung payment naman kasi kahit gusto namin i-digitize, kino-convince pa namin yung mga auditors na tanggapin na yung electronic evidence of payment. Ngayon kasi nakaano pa rin naka yung disbursement voucher na papel. So yun yung isa pa sa mga next steps. Siguro maganda ngayon, Yusek at saka Chia, klaruhin muna natin, sino ba ang kwalipikado para sa ma-E-Fifth na ito? Ano ang kwalifikasyon para ka makakuha ng benepisyo? Ito ho ay pagtulong sa pagbabayad sa hospital bill, di po ba? Yes po. Okay, sige. Opo, So, para mas malinaw tayo, sino ang qualified? That's one, first. And then, yaang mga qualified na iyan, ano po ang basic na kailangan nila para mag-qualify sila? Opo, Manong Ted, ang qualified po dito, kaya mahaba yung pangalan ng program, Indigent and Financially Incapacitated. Dati ho kasi indigent lang yan. Yun yung lumang pangalan, MAIP. So noon kailangan meron pang proof yan na nung indigency, mga certification sa barangay, etc. Tinanggal na rin yon kasi nga sa aming pagbabasa dun sa pangalan ng programa mismo, nakalagay indigent and financially incapacitated. Ibig sabihin kahit ikaw po ay medyo hindi naman mayaman pero nakakaginhawa ng konti, middle class, kung bumagsak sa kahirapan or sa utang dahil sa bill sa ospital, pwede rin po yun. So wala na hong requirement dun sa indigency. Now, dun sa tanong Manong Ted na ano ba ang kailangan i-upload? Dalawa lamang. Isa po is yung ating proof of identity or ID, government ID. And then ikalawa po is yung mismong statement of account or charges kung tayo po ay inpatient. Kung outpatient naman po, yung parang yung quotation ng manggagaling mula dun sa ospital para dun sa mga gamot or serbisyo na kailangan nila outpatient. So, Chia, maganda rin itanong dito kay Yusek ngayon sa pagkaklaro niyang ganyan kung sino ang kwalipikado. Ang tanong po dito ay ito hubang kwalifikasyon na ito ay wala na pong sinisino kahit na middle class ka. Kahit na sino pa man pong Pilipino, pwede pong makapag-apply ng tulong po na manggagaling sa MAIFIP o meron pong hangganan sa social class? Wala pong hangganan na Manong Ted. Tama po yung tinatanong ninyo na kahit sino po pwede. So kung middle class po tayo, tayo po ay nagkataon na nasa loob po ng DOH Hospital. And maganda na banggitin nito Manong Ted, no? Kasi kung kayo po ay nasa basic or ward accommodation ng DOH Hospital, hindi na ho kailangan itong MAIFIP. Dahil automatic po, zero balance billing yung tawag natin doon. Pero kung kayo po ay middle class at kayo po ay nagpa-confine sa private room ng isang DOH Hospital, meron po kasi mga private room ang mga DOH Hospital na sa mga 10%. Kung ang hospital ay 500 beds, may mga 50 kamayan na pwedeng middle class ang gumagamit. Pwede ho kayong mag-apply dito sa MAIFIP doon po sa ganong sitwasyon. Wala pong hinahanap na proof of income, wala pong hinahanap na kung anong inyong estado sa buhay. Basta kayo ho ay nandoon doon sa DOH Hospital. Ano po ang mga sakit o serbisyo na sakop lamang nito? Wala pong limitation na Manong Ted, kahit yung simpleng pulmonya po, kahit sa komplikado na, for example, yung mga may malalaking procedure or yung may dialysis or any other para bang procedures na gagawin, pati yung mga surgeries, pwede rin po dito. Wala pong limitation. Basta kayo po ay pwedeng inpatient o kaya outpatient nung mismong mga ospital na nakalista. Sa ngayon po, 55, dadagdagan po natin sa MAIFIP yan over the next few days. Pero kahit wala hong MAIFIP, yung ho kanina, paano kung wala dun sa eGov, huwag hong mag-alala, basta ho pwedeng lumapit rin naman dun sa registered social worker. Ano ang limitasyon ng halaga na maaaring makuhang benepisyo ng aplikante for MAIFIP, sir?
Wala pong limitations rin sa halaga, Manong Ted. Ang ano lang po dito is kaya hindi ho nabibigay ng in full kung malaking-malaki ho yung bill. Ang nagiging sitwasyon ho kasi dito is sinisigurado na mas marami po yung makakagamit ng ating pondo. Alam po namin na malaki pakinggan at malaki naman talaga ang 51 billion, pero pagka binangga po yan dun sa dami ng pasyente na nangangailangan at dun sa iba-ibang gastusin, hindi rin po kayang i-100% ang lahat. Meron pong mga sitwasyon na pag makita po ng ating social worker na tumutulong rin po naman kahit ninong dumadaan sa kanya, meron siyang access dun sa filing system, makikita dun sa electronic. Nagre-recommend po yung ating mga registered social workers kung nakikita nila na ayon dun sa sitwasyon ng tao at paano malalaman yon. Merong minsang optional documents. Hindi ho nire-require. Ang nire-require lang po is yung ID tsaka yung statement of account. Pero kung meron pong prompt doon na optional documents at kunyari, meron talagang mga verified na DSWD case reports, etc., pwedeng i-upload po yun for consideration para pag in-evaluate dun sa amount na ibibigay. So, gawin po nating halimbawa ang isang PhilHealth member na na-confine po doon sa kaninyo ay 50 plus number of hospitals under po nitong MAIFI program na ito. So, kung sakasakali po na ako'y PhilHealth member at ang aking pong bill ay hindi po sinagot ng PhilHealth dahil meron silang mga sariling panuntunan doon sa sakop lamang po ng PhilHealth, maaari ho bang humingi ng tulong sa MAIFI para saluhin po yung kabuuan ng bill ko? Opo, yan po yung isa rin sa mga pakay ng MAIFIP kasi habang patuloy pa na pinapataas yung halaga ng mga benepisyo ng PhilHealth and at the same time habang inaayos yung mga access rules na sinasabi, papasok ko dito yung DOH MAIFIP. Oo. Yusek, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina kasi may tanong si Manong Ted kung hanggang magkano yung pwedeng hingi na tulong. Hindi po ba nakalagay dito una, ang approving authority ng MAIFIP, si CHD Director, 1.5 million pesos kada transaction. Meron din pong nakalagay dito na si Health Secretary pwede ring magbigay ng hindi lalampas sa 2 milyong piso. So ano po ba? May threshold po ba o wala? Hanggang magkano po? DJ, yung nakita nyo is yung table ng approving authority. So yan po yung magsasabi kung sino sa mga opisyales or personnel ng ospital ang mag-a-approve. Pero kahit ano po, yung amount na i-request, wala pong limit. So kaya po mahalaga na kung meron pong prompt dun sa eGov na humihingi ng optional documents, hindi naman required, optional, at meron naman kayong sa tingin nyo po ay makakatulong na halimbawa na yung case study ng DSWD, or Certificate of Indigency na noon kasi required po yun pero ngayon hindi siya required. Pero kung meron naman kayo at pwede pong i-upload, ibigay ho yun, nakakatulong sa evaluation nung nabasa nyo, DJ siya, ng mga approving authorities. Medyo nalito lang po kami kasi dito sa MAIFIP guidelines na hawak po namin nakalagay meron pong kung hanggang saan lang yung allowable amount. So alin po ba dito ang dapat naming sundin or dapat sundin ng mga nakikinig at nanonood? Opo, wag ho tayong malito, DJ siya. Yang pong binabasa nyo is yung approving authority. Ibig sabihin, kung gawan natin ng halimbawa, ako si Juan de la Cruz, ako ay nabalian ng binte at kailangan na operahan. Meron akong bakal na gagamitin. For example, example lang, ang mahal ng bakal, umabot siya ng mga 1.2 million para magamit natin yung table. So, unang tanong, pwede ko bang i-apply yung buong 1.2? Sa totoong buhay, mababawasan ng konti yan dahil may PhilHealth package yan. At the same time, pagka lumampas na, sabihin natin, nabawasan ng konti, 1 million na mula sa 1.2. Anong mangyayari? Pwede ko pa bang i-apply yung 1 million? Ang sagot po ay pwede. Ang tanong is, ibibigay ba yung buong 1 million? Ang susunod pong sagot doon is, depende sa inyong sitwasyon. Natitignan nung social worker. Paano malalaman nung social worker? Dun sa mga pruweba po na sinabmit nyo, kung meron ho kayong dagdag na dokumento. So, kumbaga po, dadaan pa rin nga ito sa social worker at siya ang may desisyon kung hanggang saan maaari makatulong ang MAIFIP. Ano po, Yusek? Okay? Tama po yun, Manong Ted. Sige. Dahil hindi nga ho natin kayang ibigay lahat sa lahat. Opo. Itong sinasabi dito na approving authority siya, ako pagkakaunawa ko dito, kapag ho ang Secretary of Health ang siyang nilapitan ng tao, maaari niyang sabihin na, ito 2 million ang ibigay mo dyan sa pasyenteng yan. No questions asked dyan. Ganun ho ba yon?
Yun po ang isang interpretation, Manong Ted. Ang isa pa ring interpretation is pwede rin namang yung kaninang halimbawa na 1 million na sinabi ko, aakyat sa level niya kasi hindi kayang i-approve nung mas mababang level. Opo. Dahil ano na po 1 million. Parang sa bangko ho, di ho ba na maririnig natin yung mga teller override tapos lalapit yung manager kasi Yes. hindi na kaya nung teller Yes. yung amount na naka-indicate. Opo. Ganun po yun. Practically, yan ang ibig sabihin yan. Yung approving Yes. authority, kapag hindi inaprubahan doon sa baba, punta ka doon sa nakatataas, yung malasakit program officer, maximum 2 million. Yung pong director nga ng, yung CHD po, ano pong ibig sabihin nito? CHD po is Center for Health Development. Ayun. Yan po yung pangalan ng DOH Regional Regional Office pala. Okay, Yeah. yun. So sa kanya, 1.5 million. Anyway, kaya nga po kami tumawag ko dito para maipaliwanag at maunawaan. So dito po sa mga interesado ngayon, na makahingi ng tulong nga dito, after all, pera ho naman ng bayan ito, dito wala na akong lalapitan na congressman o senador. Nahihingian ko ng referral letter o anuman pong mga sertifikasyon para mas makakuha ko ng eksaktong amount. Halimbawa, si Senator sabihin na ito, ay, kasi di ba may mga form din sila, meron din sila mga ganun eh. Wala na pong no need for that? No need for that, Manong Ted. Ang kausap lang po nito is yung pasyente at yung ang nag-uusap at yung DOH hospital na kanyang inaplayan. Ito po yung kung maaalala po ninyo, Manong Ted, nung January sabi nga namin na dapat in compliance with, kung tama yung pagkaalala ko, Section 19 nung General Provisions, nung General Appropriations Act, yung anti-EPAL provision na binanggit rin ng ating Pangulo. Si BBM rin yung nagsabi na dapat walang EPAL. So ito po yung electronic implementation. Wala na hong gigitna, walang dadaanan, hindi ho manlilimos. Diretso hospital po ang kausap. Okay, sige. So, klaruhin lang natin hindi nangangahulugan po na lahat ng bayarin sagot ng maifip, no? Dadaan pa rin 'yan sa pagsusuri noong pong social worker. Tama po, no? DSWD social worker po assigned doon sa ospital. Minor correction lang, Manong Ted. Pwedeng magkaroon ng social worker na hindi DSWD. Pero licensed po ng PRC. Opo. Okay, so social worker na maaari pong empleyado ng ospital. Tama po yan. Alright, sige. Hindi naman kaya po, sir, lalabas na dito ang politiko, si Secretary Erbosa. Hindi kaya ganun ang dating Hindi dito na naman magre-refer ako kay si Congressman. Susulatan ko si Secretary. Sected, tulungan mo naman ito. 2 million tayo dito. O kaya po si Senator Bongo, si Malasakit Center father. Sabihin niya sa cluster head, Senator Bongo ito. O ikaw, ako yung ama ng malasakit, magmalasakit ka dyan, bigyan mo ng 2 million. Hindi kaya maging ganun naman. Hindi po, Manong Ted. In fact, maski nung bago pa man yung IMA-IFIP, nung mano-mano pa ho, hindi ho nag-entertain ng mga ganyang si Secretary Erbosa. Ang mga approvals po talaga is nandoon sa mga hospitals or umaabot sa regional directors. Maski po yung meron rin pong mga requests na naglalanding sa central office, sa DOH, pag nakuha ho namin yon, hindi yun nangingialam si Sec. Meron ho talagang social worker na nagsasabi, ito yung recommended amount. Pipirma ho siya, nakasulat na yung recommended amount na hindi siya yung nag-determine po. Oo. Okay. Pero with the new MAIFIF guidelines, dito po sa nakikita namin, mukhang mas may power na ngayon ang Secretary of Health compared to the politician. So tama yung in-raise na punto ni Manong Ted dito. If he is the approving authority ng mga 1.5 to 2 million pesos, pwedeng ganun nga po yung mangyaring sistema. Tama po ba yun, Yusek? Wala sa politiko, pero kung close kay Health Secretary, pwedeng itawag ng politiko para mabigyan po ng ganung kalaking amount yung humihingi ng tulong? Actually, DJ Cha, wala hong pinagkaiba. Even before the electronic happened, ganyan po yung sistema before. At Okay. hindi ho ginagamit, hindi ho ini-invoke ni Secretary Erbosa yung ganong kapangyarihan. Sinusunod lamang po niya yung mga recommendations ng ating mga social workers. And in compliance pa rin ho to, dun sa Section 19 ng GAA. Kasi ano po to kailangan ng pirma ng accountable officer or official. At siya po yun, accountable. Okay. Sige, so again, saan po maaari makita ang listahan po, sir, ng mga ospital na ito para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan?
Manong Ted, dun po sa pagbinuksan natin yung eGov.ph Super App at mag-a-apply na tayo, may drop-down list, lalabas po dun yun. Tulungan ko po kayo na isabihin ko na rin sa mga tao natin sa DOH, dapat nga may listahan na wala na dun sa app. Kasi ngayon kailangan nyo pang buksan yung app eh. So bubuksan nyo yung app, tapos lalabas yung listahan. Lahat ng mga DOH hospital sa Luzon naroon na. Sa aking pagkatingin kanina bago tayo nag-on-air, pati yung PGH na hindi DOH hospital, pero government hospital ay nandun na rin, sinama rin sila doon. May isang naligaw na nauna na mabuting pagkaligaw yon, hospital ng Sampaloc ng Maynila. So nauna rin sila doon. Opo. Tapos and then yung Visayas to follow, isa pa lang nandoon si Vicente Soto. Tapos sa Mindanao yata I think 2 or 3 sila pero hindi pa lahat. So sabihin din po natin sa ating mga tauhan na maglabas ng separate na offline na list para makikita po yun. Okay, sige. Again, ito ho, kinakailangan kang either outpatient or confined patient po nung mga ospital na ito bago ka maka-avail itong MAIFIP. Yes, Manong Ted. At idagdag ko rin dun sa sagot kong yon ay never naman po never na nagbibigay ng cash ang DOH. Kasi may naalala ko na nag-monitor kami sa online dun sa mga Facebook groups. Parang nagtataka nga ako parang may nagsasabi, namimigay ba ng cash si DOH? Tapos may iba namang sumagot na hindi sila namimigay ng cash. Kailangan naka-confine ka or nagpapagawa ka ng test sa outpatient dun sa ospital. Opo. Pero hindi ka rin makakahingi sa DOH office ng isang MAIFIP whatever voucher para bumili ka ng gamot mo. Walang ganun din, ano po? Yan po yung offline na Manong Ted. Kung hindi ho sila makagamit ng eGov.ph for whatever reason, dun ho sila dun sa ating mga hospitals pumupunta. Yung iba ho, meron pa rin pumupunta sa mga DOH regional offices. Ang ginagawa naman po dun, either tinuturo na sila dun sa ospital or dun sa mismo regional office ay kukunin yung detalye. Tapos kung maglalabas man po ng ating voucher ay nakapangalan na sa kanila at dun lamang sa ospital kung saan nila sinabi. So, importante po, dadaan doon sa ospital. Yun po yun. Yes, malaking bagay po yan, Manong Ted, kasi Sige. lagi namin pinagmamalaki. Political ho kami, kailangan nga ho nagkasakit na bago ma-access to. Okay, and then dito ho mga kapatid, kung hindi sinasakop ng PhilHealth yung pong MRI, ang MAIFIP po, pwede masakop yung MRI, di po ba, no? Yes, tama po yan, Manong Ted. Habang inaayos pa namin yung side na yon, dito na muna tayo. Hopefully, sagutin na nila in the future. Opo, sige po. Kami po ay nagboboluntaryo na po, Yusek, na tulungan po ang inyong kagawaran na ito'y maipaliwanag para po mabura ang confusion at kung ano-ano pong mga fake news tungkol po dito para po sa kabatiran at benepisyo ng ating pong mga kababayan. Yusek Albert Domingo. Yes, Manong Ted and DJ siya at nagpapasalamat po kami. Maliban dun sa fake news, ito yung patunay talaga na tinutupad natin yung nakalagay sa batas. Okay, and then MPAX po sa Mandaluyong. Kumusta? Ano pong balitahan ninyo, Yusek? Actually, Manong Ted, nung nakita namin yan, ang isa sa mga tanong namin, parang bakit naman nag-announce yung condominium? Kasi unahin ko na po, no, habang samantalin natin yung oras, hindi po airborne ang MPAX. So, wala hong saysay na i-announce kung nasa ang lugar or ganyan. Kasi kung naka-self-isolate naman po ang ating pasyente, hindi po siya makakahawa. Dahil kung hindi naman po natin siya lalapitan, didikitan, balat sa balat, wala pong makukuha yung ating mga kababayan. So, yan pong isang punto. Ikalawa, ang ano naman po, yung ating local government, pwede po silang mag-announce kung gusto nila. Pero ang gusto kong para bang ulit-ulitin, wala pong outbreak. Sa katunayan, 44 cases lamang ngayong taon na 79% na mas mababa kumpara sa 200 something last year. So, yung 44 pong yon, ni isa wala ho kaming in-announce kung nasan sila at hindi naman po bumulusok yung numero kasi nako-contain po natin yung sakit. So, sa lahat po in the future, no, yung baka merong mga nakikinig na mga condominium associations or anumang homeowners associations, mag-isip po tayo ng 1, 2, maraming beses bago tayo mag-announce dahil hindi naman ho kailangan ang mangyayari lang ganito. Baka na-stigmatize pa yung inyong lugar or yung tao. Hindi maganda yan para sa mga property managers na nakikinig. Opo, idaan po sa tamang proseso. Dapat ho talaga dito yata yung City Health Officer muna ang manguna eh. Yes, actually, yung nga po, sabi nga namin, bakit nila inunahan yung LGU to begin with? Kasi kung ang LGU mismo hindi nag-a-announce, there is no need to announce.
O sige po, makikibalita ho kami sa isyong ito at muli po Yusek Albert, salamat sa inyong pong panahon. Muli, kami ay katuwang ng inyong kagawaran sa tamang impormasyon. Thank you, sir. Thank you rin Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga sa lahat. Thank you. Yusek Albert Domingo, spokesperson po ng Health Department. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.